Magandang gabi mga kapamilya, episode 280 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo. Kinukuha nga itong sina Teba, no, saka itong kasamahan din ni Nakidlat dahil nga ipapasok nga sila sa loob ng selda. Ngayon nakita nila itong si Justin at sabi nga ni Kidlat, walang niya ka Justin, tinraidor mo kami, traidor ka. Ngayon sabi naman ni Jacobe saka nito ni Samonte, walang niya ka ha, hindi mo ba kilala yung kinakausap mo? Baka nakakalimutan mo nandito ka sa loob ng teritoryo namin. Aangal ka pa? Pinisil yung sugat ni Kidlat, sasaktan siya, nagkagulo na. Sige na, ipasok na yung mga yan, sabi ni Justin, Jacobe. Samantala, ito namang si Kapitan, tinawag ng tanod, sabi ng tanod, Kap, meron po naghahanap sa inyo, sino yan? Magandang araw po, Kap. Tuloy po kayo, sino po kayo? Isa po ako sa nagtatrabaho sa National Correctional Facility. Meron lang po ako ibibigay ng mga pangalan sa inyo ng mga inmates kasi po hindi na po sila nadadalaw ng kanilang mga pamilya. Sabi ni Kapitan, bakit? Meron ba nangyari sa kanila sa loob? Wala naman po. Magbibigay lang naman po ako ng impormasyon sa inyo. Kung sakali po nga lumipat po yung natirahan yung mga pamilya nila, i-update nyo po ako. No? Nag-iwan naman po ako ng pangalan ko dyan saka contact number. Ito pong sina Tanggol, saka itong si Oweng, Bulawan. Ito po si Tanggol, dito pa rin po ba nakatira pamilya niya? Dito pa rin. Sige po Kap, maraming salamat po, alis na po ako ha. Pag alis ni Makasantos, biglang napabulong si Kapitan, sabi niya, hindi niyo ako maloloko, diba? Alam niya kasi mayroong binabalak. Samantala ito namang si Nita saka si Marsing pumunta na ng pulis at tinanong nila dun sa information kung meron ba raw nakakulong na Edwin Di Makulangan. Sabi ng pulis, Apo, nandito nga po. Agustin, samahan mo na sila. Ngayon, sinamahan nga ng pulis itong mga magulang ni Edwin at natukoy na nga ito ni na Marsing sa kaninita na nakakulong nga yung kanilang anak. Sabi nung pulis, Di Makulangan, may bisita ka. Kaya sabi ni Marsing, tama nga, nakakulong ka nga dito. Magsabi ka ng totoo. Totoo ba yung binibintang sa'yo na tulak ka ron ng droga? Opo tay, nagawa ko lang naman yun dahil para sa pagpapagamot nyo. Napaluan na lang si Marsing. Bakit mo itong ginawa anak? Simple lang ang buhay natin, mahirap tayo. Pero inihaon namin kayo ng nanay mo para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan kayong dalawang magkapatid. Sabi naman ni Marsing, dagdag pa niya, ang totoo nga niyan wala na kami sa bahay. Pinalayas kami ng asawa ni Mokang. Pati si Mokang kinulong sa loob ng kwarto mula nung nalaman na meron ka raw kinasasangkutan na droga. Talaga? Kinulong niya si Mokang? Oo. Kaya kinakailangan Edwin, makalaya ka dito at mabawi natin si Mokang. Sabi ni Nita, totoo ba yung binibintang sa'yo ni Albert na meron ka raw kinalaman, ikaw ang dahilan kung bakit sila nagalit? Wala na akong kinalaman doon. Labas na ako doon. Totoo ba sinasabi mo? Opo, wala akong kinalaman doon. Basta, kailangan nyo pong gumawa ng paraan para mailabas ako dito at babawiin natin si Mokang. Ngayon, nung umalis na yung mga magulang ni Edwin, sabi ni Marsing, Tart, malakas talaga yung pakaramdam ko na may kinalaman dito si Alberto. Sabi nga ni Nita, nandito na naman tayo sa pulis, ba't hindi tayo magsumbong? Huwag tayo magpadalos-dalos, Tart. Malaking tao, yan si Alberto. Marami siyang mga koneksyon, sobrang yaman. Hindi nga natin kilala ng lubos ang pagkatao nila ng pamilya Montenegro. Kaya maaaring mapahamak si Mokang kung sakaling i-raid natin yung lugar nila at pupunta tayo doon at magsasama tayo ng mga pulis. Kaya sa ngayon, kailangan muna natin gumawa ng paraan para mailabas muna si Edwin. Ngayon, sabi naman ni Edwin, mukhang dito na talaga tayo. Kasi nga sabi ni Teban, wala na pala magagawa yung mga magulang ni Edwin kasi ultimo yung manugang nila, pinalayas na sila sa mansyon. Sabi naman ni Kidlat, paano ba yan Edwin? Habang buhay na lang ba tayo makukulong dito? Mabubulok tayo dito, sabi ni Edwin Gumagawa na ng paraan ng mga magulang ko. Tapos ikaw lang, tapos kami may iwan dito. Sabi naman ni Edwin, siguro sinisingil na ako ng karma ko kasi mga magulang ko nadadamay na. Sabi naman ni Kidlat, kung sinisingil ka ng karma mo Edwin, sana ikaw na lang, hindi yung kami nadadamay. Sabi nagsisisihan na.
Sabi naman ni Teban, ba't kasi hindi mo pa ikanta yung bayaw mo? Kapag ginawa ko yon, mapapahamak ang pamilya ko. Basta, maghintay na lang tayo. Gagawa ko ng paraan, sabi ni Edwin. Samantala, ito na nga, si Maka Santos. Natuntun na nga tong bahay ni Tanggol. At kanina pa niya tinititigan yung bahay nga ni Mang Rigor. Ngayon, napansin ng mga nagbibilyar. Sabi ng isang lalaki, sino yan? Kasi si Maka Santos saka yung kasama niya bumili ng soft drinks dun sa babae na mayroong tindahan. Sabi nung lalaki, yung sabi, ewan ko, mukhang bagong saltalan yan dito eh. Kanina pa tinititigan yung bahay ni Mang Rigor eh. Ngayon lumapit, sabi, mawalang galang na po. Hindi ko kayo taga rito, no? Oo, galing lang kami dun sa kabila. Bumili lang kami ng soft drinks. Tambay lang muna. Paano, alis na kami. Ngayon, pag alis ni Maka Santos, nakatingin pa rin siya, nakatingala, no? Nakatingin pa rin siya doon sa bahay. Ngayon, napangiti siya sa mga nagbibilyar. Lumabas yung babae sa may tindahan, sabi niya, sino ba yung mga yun? Hindi ko nga rin kilala, ngayon lang namin nakita eh. Panigurado, hindi siya taga rito. Okay. Ngayon, sabi naman ni Teng, sinagot niya yung tanong ni Oweng. Kasi sabi ni Oweng kung ano ba raw ginawa sa kanila ni Chief Espinas. Sabi ni Teng, pinahirapan nga sila kasi kinakailangan silang pahirapan para paaminin kung saan nga tumutuloy itong si Tanggol, kung sakaling saan man siya magpunta. Ngayon, sabi naman ni Ben, pasensya na kayo sana hindi nyo na kami sinamahan pa, sana pinabayaan nyo na kami nung tumakas kayo. Yan tuloy kayo itong pinag-iinitan, sabi naman yung isang kasamahan. Thanos, ba't mo pa kasi sinumbong kay Chief Espinas? Ba't mo pa kasi sinabing tumuloy si Tanggol sa Quiapo? Yan tuloy, baka hagilapin yung buong Quiapo at makita si Tanggol, sabi ni Thanos. Sobrang sakit na kasi ng kuryente, pasensya na, hindi ko na talaga makayanan. Sabi naman nun ni Teng, hindi mo rin naman masisisi si Thanos dahil sobrang sakit ng kuryente. Sabi tapos dagdag pa ni Teng, ayos lang yun Ben, kasi kapag kami umalis, iniwan namin kayong dalawa dito, tsak, mapapahama ko yung dalawa ni Oweng. Baka nga patayin pa kayong dalawa ni Espinas. Kayang-kaya nyo yung gawin. Basta naniniwala ako na babalikan tayo ng Tanggol. Samantala, dumako na tayo kina Tanggol at Bubbles. Sabi ni Tanggol, Bubbles, nakikita mo yung ali naglalaba? Oo, yan yung lola ni Dolpo. Ito yung pera. Ibigay mo to sa kanya, iabot mo. Yun. Tapos noon, lumapit na nga tong si Bubbles, sabi niya, magandang araw po. Kayo po ba yung lola ni Dolpo? Opo, ako nga po. Pinapaabot niya po ito sa inyo. Ganun ba? Naku, ang laking halagang pera nito paano naman ako maabutan ng pera ni Dolpo? Nakakulong yun. Basta po, pinapaabot po niya ito sa inyo. Sige po, alis na po ako. Umalis na to si Bubbles. Tapos, kitang-kita ni Tanggol yung lola ni Dolpo na tuwang-tuwa, no? Dahil nga sa pera. Napapaiyak. Samantala, itong grupo ni Maka Santos, lumabas na nga ng iskinita. At sabi ng mga kasamahan, Sir, wala ho kaming nakita eh. Ganun ba? O sige na, malis na tayo, sumakay na tayo sa loob. Larga na sila. Ngayon, ito namang si Tanggol at Bubbles, pinuntahan nila itong mga tropahan na nagiinuman. Gumilid muna sila sa may tabi ng halamanan. Ngayon, syempre nagtitinginan yung mga tambay na naglalasingan kasi kinikilala nila kung sino yung naka-helmet eh. Lumapit. Sabi nung lalaki sandong maroon. Sino ka? Ako to si Tanggol. Tanggol, laya ka na? Hindi, lumabas lang ako ng correctional. Kamusta kayo? Okay naman kami, Simukang. Naku Tanggol, bagong buhay na Simukang, mayaman na. Mayaman ng napangasawa kaya wag ka nang umasa. Nakatira sila doon sa may mansyon, kung gusto mo puntahan mo. Gusto ko silang makita. Tama-tama, puntahan mo na lang sila. Daanan mo na lang. Iba na buhay nila ngayon, Tanggol. Pati si Mang Marcin saka si Aling Nita, doon na rin nakatira. Magkakasama na sila doon. Ganun ba? O ito, pera para sa inyo. Pagatian nyo na lang basta ikaw na bahala. Ibigay mo ito sa mga tao nangangailangan. Naku Tanggol, maraming salamat Kahit nakakulong ka na, ikaw pa rin tumutulong sa amin. Di mo pa rin hinihinto yung pagtulong mo. Hayaan mo, makakarating to. Maraming salamat. Sabi ni Tanggol, Bubbles, meron pa akong isa pang hiling sa'yo. Ano na naman yon? Pupuntahan natin si Mokang. Sino mas si Mokang?
Siya yung babaeng kinukwento ko sa'yo. Sabi naman ni Mokang, paano ba yan? Wala ka ng pera, ubos na pera mo. Wala nang natira sa'yo, sabi naman ni Tanggol. Okay lang, hindi ko naman pera to eh. Ang importante sa akin, makatulong ako sa mga taong nangangailangan. So dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito mga kapamilya. Pakatutukan natin sa sunod na linggo, episode 219. Maraming magaganap dahil napuntahan na nga nila ang mansyon o ang teritoryo ng pamilya Montenegro. Heto talaga yung totoong pamilya ni Tanggol. At nagkita nga sila ni Mokang sa loob ng mansyon sa kwarto niya. At meron silang plano na tumakas. Ngunit sa kasamang palad, nahuli siya ng kanyang ama na si Albert, diba? Nako, ano kaya ang kahinatnan ng pangyayaring ito? Tuluyan na kaya sila makakaligtas? Tuluyan kaya niyang maitatakas si Mokang o hindi? So dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapamilya, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting like, share at subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy weekend sa mga kapamilya and God bless us all.